Madalas ka bang mag-panic attack tuwing naiinitan? Well, hindi ka nag-iisa. Heat seems to be one of the most common triggers of panic attack. Pero bakit nga ba tayo nagpa-panic attack tuwing mainit yung panahon or naiinitan? So by the way, my name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. So sa video natin for today, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit maaaring mag-trigger yung panic attack natin tuwing mainit yung panahon or naiinitan tayo. So first of all, alamin natin kung bakit nga ba tayo naiinitan or kung bakit nga ba umiinit ang ating pakiramdam tuwing tayo ay nagpa-panic attack. Well, during a panic attack situation, our body releases a cortisol and adrenaline. Ganon kasi naka-design ang ating katawan or ganon yung reaction ng ating katawan during a perceived threat. And this has three effects on our body. First, bumibilis yung tibok ng ating puso to pump more blood to our bigger muscles and also to different parts of our body organ na very essential tuwing tayo ay nakakaramdam ng threat or danger. Second, some of our blood vessels or daluyan ng dugo, especially sa surface ng ating skin, like face or limbs, undergo a process called vasodilation. Ibig sabihin nito, yung blood vessels natin or daluyan ng dugo sa ating katawan ay nagdadilate or nagwa-widen. So tuwing nagwa-widen or lumuluwag yung mga blood vessels natin sa katawan, inaalaw nito na mag-circulate ng maayos yung dugo natin sa ating katawan. And yung blood natin is warm. Kung maayos yung circulation ng dugo natin sa ating katawan, ay mas lalo nating nararamdaman yung init sa different parts of our body, especially sa surface ng ating skin. So tuwing nag-undergo ng vasodilation, yung some of our blood vessels or mga ugat natin sa katawan, nagre-reddish yung kulay ng ating skin, especially sa ating face and neck and chest. And dito rin yung main reason kung bakit suddenly nakaka-experience tayo ng hot flashes sa ating katawan, especially sa surface ng ating skin. Kaya mapapansin ninyo, sa mga taong naka-experience ng panic attack, yung iba sa kanila, bago nila maranasan yung panic attack, ay nagre-reddish yung skin nila, especially sa face and chest. Third is nagkakaroon tayo ng metabolic changes. Your body burns more energy as it prepares to a perceived threat. At dahil sa reaksyon ng katawan natin na ito, mas lalong nagge-generate ng init ang ating katawan. So ang malaking tanong, bakit nga ba nagtitrigger ang panic attack tuwing tayo ay nakakaramdam ng sudden heat or pagtaas ng temperature ng ating katawan? Well, tapatin ko na kayo. Sa totoo lang, hindi naman talaga yung init na nararamdaman natin dahil mainit yung panahon or dahil mainit ang ating katawan yung nagtitrigger kung bakit tayo nakaka-experience ng panic attack. What triggers most of the panic attack is the fear of having a panic attack. Dahil lang medyo nainitan yung katawan mo, dahil sobrang terik yung araw sa labas habang naglalakad ka papunta sa trabaho, o kaya habang kumakain ka sa loob ng bahay at sobrang init ng panahon, yung sudden negative thought na pumasok sa isip mo, ayun yung nagbibigay ng takot sa iyo. Kung ano-ano na yung mga negatibong pumapasok sa isip mo na mangyayari sa iyo. And most of the time, lahat ng mga nakausap ko na parehas ng gantong cases na ito, ay iisa lang yung sinasabi nila sa akin na baka ma-heat stroke sila or dahil sa sobrang init ng panahon ay atakihin sila sa puso at ayun yung ikamatay nila. Ayun yung mga common fears na mga pumapasok sa inyong mga isipan tuwing nakaka-experience kayo ng sobrang init na panahon. So ipapaliwanag ko lang sa inyo. So halimbawa naglalakad ka sa initan or ikaw ay nagmamaneho ng motorcycle mo. Suddenly napansin mo na unti-unting umiinit yung katawan mo dahil sa sobrang init ng panahon at pinagpapawisan ka. So suddenly pumasok sa isipan mo na baka ma-experience mo yung first panic attack na sobrang nakakatakot na pinagdaanan mo. So you try very hard to stay cool. So pumasok at sumilong ka sa isang establishment. Nagpahinga at tumapat sa harap ng electric fan. Naghilamos ng malamig na tubig, uminom ng malamig na tubig at nagpahinga. But you know, all of these actions reinforce the belief that a panic attack is coming. Dahil ginawa mo yung mga avoidance situation na yun, naniniwala yung brain mo na ikaw talaga ay nasa actual danger at mangyayari talaga yung mga negatibong naiisip mo sa iyo.
At dahil nagkaroon ka na or na-develop na yung avoidance behavior sa iyo, pinapalakas nito yung belief mo na tuwing naiinitan ka ay makaka-experience ka ng panic attack. So tuwing naiinitan ka or nakakaramdam ka ng sudden changes ng temperature ng katawan mo, nagpa-panic attack ka na. Minsan nasa loob ka na lang ng bahay, nakatingin ka sa harap ng salamin or nakadungaw ka sa inyong bintana. Nakita mo pa lang na sobrang terik na yung araw, minsan kinakabahan ka na. Umaatake na yung nervyos at kung ano-ano na yung pumapasok sa isip mo. Hanggang suddenly, biglaan ka na lang nagpanic attack. Well, ipapaliwanag ko sa inyo. Nag-i-start yan sa ating hippocampus. Isa itong part ng ating brain. Itong part ng brain natin na ito, it plays a key role in memory and learning. So ina-associate niya na yung init na nararamdaman mo or sobrang init ng panahon is danger dahil umiwas ka. Nagkaroon na ng association na tuwing nararamdaman mo yung init or tuwing umiinit yung panahon or nagkakaroon ng sudden changes sa temperature ng body mo, automatically, ang iniisip ng brain mo is danger. So dahil inaakala nito na nasa danger ka, ginigising naman ito yung part ng ating brain na kung tawagin is amygdala, which is ito yung alarm system ng ating body. Si amygdala naman yung nag-a-activate ng fight or flight response natin sa katawan tuwing nakakaramdam tayo ng init. Kasi nai-associate mo na na tuwing mainit yung panahon, nasa danger ka. And that fight or flight response ng ating katawan, ito yung panic attack. So dahil sa reaksyon ng ating katawan na ito, ay nagiging sensitive kayo sa init. Ayaw nyo nang maarawan or mainitan ng inyong katawan. Take note, hindi lang to basta dahil sa init ng araw. Yung iba nagtitrigger yung panic attack basta mayroong sudden changes sa temperature ng kanilang katawan. Your sensitivity increases until slight changes in temperature of your body can trigger your panic attack. So tanungin nyo yung sarili nyo, napapansin nyo ba na recently nagiging sensitive na kayo sa heat? Minsan nakikita mo pa lang na may init yung panahon, kinaabahan ka na. Ngayon meron ka ng tamang knowledge at alam mo na. So paano nga ba natin mapipigilan yung heat-induced panic attack? Siguro inaasahan yung sabihin ko na tuwing magpa-panic attack kayo dahil sa sobrang init ng panahon is magpahinga ka muna, uminom ka ng maraming tubig at hayaan mo muna yung sarili mo mag-rest at huwag kang lalabas, huwag mo expose yung sarili mo sa labas. Gawin mo lahat yan para hindi ka na mag-panic attack. Well, sa totoo lang, ang sagot dyan ay kabaliktaran. You need to retrain your brain to not associate heat with danger. Kailangan baguhin nyo kung paano kayo mag-isip. Baguhin nyo kung paano yung perspective nyo doon sa init ng panahon. So kapag nasira mo na yung belief mo na yung init is magdudulot sa'yo ng panic attack, doon ka makaka-recover sa yung heat-induced panic attack. So tuwing mainit yung panahon, you just need to accept it without doing anything. Alam ko mahirap gawin, lalo na sa mga bago pa lang nakaka-experience ng anxiety and panic disorder. Yung panic attack sobrang pangit kasi talaga nito sa pakiramdam Yung pilit nitong paniniwalain ka na may mangyayari sa iyong masama or mamamatay ka na dahil sobrang pangit ng iyong nararamdaman. Yung tipong kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo na danger na mangyayari sa'yo, nag-uumpisa ka ng manginig, mamawis yung kamay at paa, hanggang sa biglaan ka na lang mag-panic attack, feeling mo mamamatay ka, gusto mo nang tumakbo sa emergency room. Well, ayun talaga yung totoo. Kailangan mong tanggapin without doing anything. Pero sa totoo lang, people who are able to stop a panic attack don't do it by fighting it or trying to prevent it. They do it by accepting it and letting it pass. Hindi sila umiwas sa init. Hindi sila mayat-maya naliligo para lang malamigan ang kanilang katawan. Hindi sila lumalabas lang tuwing may kasama dahil feeling nila may mangyayari sa kanilang masama. Well, in fact, tinatanggap nila yung init at china-challenge nila yung sarili nila. Pinapatunayan nila sa sarili nila or sa isipan nila na you're safe at wala naman talagang mangyayaring masama. Of course, kailangan natin tandaan na hindi naman talaga madali kontrolin yung panic attack. Kasi kung ganun lang kadali yun, edi sana wala nang nagpa-panic attack. Being able to accept heat, being able to accept panic attack, ito yung kailangan nyong matutunan kung gusto nyong matigil na yung heat-induced panic attack. I know it is hard,
but it is 100% possible to stop a panic attack. So gusto ko lang kayo i-remind at gusto ko lang rin i-share sa inyo. Marami na akong nakausap na nagtitrigger yung panic attack nila tuwing mainit yung panahon or naiinitan sila. Pero lahat sila ay na-overcome na ito. Well, lagi nyo lang tatandaan na the more panic attacks na nakaka-experience kayo, the more the chance na pwede nyong patunayan or i-challenge yung sarili nyo na wala talagang mangyayaring masama sa inyo. Well, you are safe. You are not in danger. You're in control at alam kong kayang-kaya mo yan. So please don't forget to subscribe, like, and comment down below. And click the notification bell para parati kayong updated sa aking latest upload. Maraming salamat po. Bye!